Good evening, bro. Live na tayo mga bro, ha? Yan, o. Wait lang, ha? Ay, ikaw na ba, Mar? Magandang gabi po sa inyo. We have 28. Ayan, isang maulang gabi sa ating lahat mga kapatid. At tuloy-tuloy po ang ministry ng Panginoon. Kahit po hirap tayo sa ating kalagayan sa panahong ito na talagang hinahataw ng bagyo, literally, ang buong Pilipinas. No? Yan, tayo manalangin at magsisina sa ating mga kasalanan dahil nakita naman natin yung dulo ng ginagawa nating pagre-rebelde sa ating Panginoon. Muli po ang inyong pong maliit na lingkod, Brother Denmar Santiago, kasama ang buong team ng Adventist Faith Defender and Straightforward Apologetics. Kami po ay maghahain sa inyo ngayong gabi ng isang napakagandang episode. Sabi nga po namin, special episode. Dahil may kasama tayo, kasama natin ang ating bisita. Walang iba, syempre, yung ating convert from Iglesia ni Cristo. Munti ka nang mag-Iglesia ni Manalo, mabanggit ko. Iglesia ni Cristo for 19 years and siya ay naging Adventist 6 years ago at ikikwento niya sa atin yung kanyang naging pananampalataya. So bago yan, ay ating pakilala muna ang ating mga kasama. Mauna na si Quiz Pebwin. Kuya Pebwin, bati ka muna sa ating mga manonood. Nakamit ka, bro? Bro Pebwin? Nakamit ka, bro? Sige, pasensya na. Yan, isang maulan na gabi sa lahat ng mga ka-viewers natin, no? Sa lahat ng dako ng Pilipinas. Magandang gabi sa inyo lahat, no? Bagamat tayo inuulan at mayroon talagang masamang panahon at may bagyo, purihin pa rin ang Panginoon sapagkat patuloy niya pa rin tayong iningatan. Yan, binabati pala natin lahat ng mga viewers natin at mga kaibigan natin at kapanampalataya natin, no? Isang magandang gabi sa inyo at sana patuloy yung suportahan at patuloy na tumangkilik dito sa Straightforward, no? Yan, para lang sa kalaman ay sa itong Kuya Denmar ay talagang napaka-special tong gabing ito sapagkat mayroon tayong napakagandang ihayag at malalaman ngayong gabi. Balik sa iyo, Kuya Denmar. So ngayon naman, maraming salamat, no? Kuya Peb, ingat ka dyan sa Laguna. Mula po yan sa San Pablo, Laguna, si Brother Pebwin, no? So dito naman sa Quezon City, kamusta naman
boys. Ano dito? Brother Israel, kamusta? Ano? Parang may kumakaskas ata sa background natin, ano? So, Denmar, yung ano ata dyan sa background ata. Ko is Ken, no? So, kamusta dyan sa Quezon City, Kuya Jezreel? Sige, ano po, Brother Denmar, no? Dito naman, medyo tingin-tingin lang tayo sa window. Medyo tahimik ng konti, no? Pero minsan mararamdaman mo yung ano, yung bugso nung ulan, no? Narinig lang natin, pero sabi nga baka mamayang madaling araw, no? Mararamdaman natin yung yung lakas talaga ng bagyo, no? Ipanalangin talaga natin, mga kapatid, yung mga kapatiran natin na especially Brother Denmar, yung mga bandang Camarines Norte, no, mga signal number 4 and signal number 5 sila, no? Sana kahit na talagang malakas tong bagyong to, no? Parang may ikukumpara ko siya sa Brother Pevin, no? Brother Ken sa sa Yolanda, no? Sa Yolanda ganun yung niya ganun yung lakas niya. Pero sa tulong at awa ng ating Panginoon, sana kung meron mang masirang mga punong kahoy, bahay, pero sana yung buhay, no? Importante yung buhay ng mga tao. Kahit mawala man yung mga material natin, mga bagay, pero yung buhay ay mahalaga yan. Kasi isa lang yan, mga kapatid. So, ingat po sa mga kapatid natin dyan sa mga bandang nasa taas ng Luzon, no? Sana we hope na kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Papanalangin po natin. Ayun. So bago pa natin pagsalitain si Brother Ken at magkwento ng kanyang paglalakbay sa pananampalataya. Mga kapatid, meron pa tayong isang topic mamaya. Ayan yung patungkol sa recent statement ng Vatican na tinatanggal na o nire-remove, dinidiscourage sa mga Katoliko na tawagin si Maria bilang mediatrix pagligtas ng sanglibutan o yung co-redemptrix. No, mamaya po pag-uusapan natin yan. Pero sa ngayon, syempre, excited na ako mga boys. No? So, pagsalitain na natin si Brother Ken. Magpapakilala ka na kapatid at mamaya magtatanong kami sa iyo at ipakita kumbaga yung pananampalataya. So, magandang gabi po sa inyo mga brother. No, Brother Denmar and Brother Jezreel po or Brother Kevin. Magandang gabi po sa inyo mga kapatid. At gayon din po sa mga kapatid na sumusubaybay sa programang ito, no, na nag-aabang ng live na ito. Magandang gabi po sa inyo mga kapatid. At purihin ng Panginoon dahil sa kabila ng isang sakuna o isang bagyo na ito, tayo ay pinaunlakan na magkaroon ng isang ganitong programa, no? Para matuloy ang ganitong programa na kung saan ay pagpapatuloy ng kanyang gawain dito sa sanlibutan, no? Ngayon mga kapatid, sa gabing ito, nais ko pong ipahayag sa inyo ang aking isang testimonya kung saan tayo ay pinaunlakan ng ating kapatid na si Brother Denmar upang ipahayag kung paano nga bang ang aking paglalakbay sa mula sa isang saradong kaisipan o pagkailipin sa saradong kaisipan tungo sa walang hanggang katotohanan, mga kapatid. Kaya purihin ng Panginoon dahil maipapahayag na natin ang walang hanggang ebanghelyo ng ating Panginoon Diyos. At nga pala mga kapatid, ako nga po pala si Brother Ken Percol. Ako po ay kasalukuyang nakatira sa lugar ng Sablayan, Occidental Mindoro po. Dati po ako po ay tubong Quezon talaga. Sa Quezon po kami pinanganak at lumaki.
o lumaki po ako sa Quezon, mga kapatid. Mga hanggang 7 years old po ako, then napadpad po kami dito sa Mindoro at dito na po ako nagbinata at nagkapamilya, mga kapatid. No? At dito na rin po natuloy yung journey ko kung paano natuloy yung kung paano nga bang gumawa yung plano ng Diyos sa akin buhay. Pero mga kapatid, ayos na po ba yung aking boses na dumadating sa inyo? Bro, malinaw, loud and clear yung dating ng boses. Wala po kayong boses. Kamute po. Hello. Ito bro, naririnig mo ako bro? Okay lang po ba? Okay lang. Okay lang bro. Sige po, patuloy po tayo, no? Ako po ay magpapatuloy na sa aking testimonya o maiksing testimonya bago po tayo magtungo sa inyong mga katanungan. Inais ko po muna ang ilahad kung paano nga bang akong nagsimula o kung paano nagsimula ang istorya o kasaysayan ng aking buhay patungo sa kung paano akong naging ganap na Seventh-day Adventist ngayon, mga kapatid. Ngayon, mga kapatid, ako po ay ipinanganak at lumaki talaga sa loob ng Iglesia ni Cristo. Mula pagkabata ay pinanganak po ako bilang maging Iglesia ni Cristo. At hindi pa doon, mga kapatid, dahil nga po ako ay pinanganak sa loob ng Iglesia ni Cristo, ako din po ay handog doon. Na ang ibig sabihin po ng handog, sa loob ng Iglesia ni Cristo, ito po ay isang sagradong seremonya. Na kung saan ito po ay patungkol na ang kaisipan ng mga magulang noon na kapag ikaw ay hinandog sa loob ng Iglesia ni Cristo, masasabing ikaw ay lehitimong Iglesia ni Cristo at nakaugat ka bilang maging isang INC, no? At hindi pa doon, mga kapatid, handog po ako din ang akin pong mga magulang ay may mga tungkulin din sa loob ng Iglesia ni Cristo, akin pong kinalakihan. Ang totoo, mga kapatid, ako po ay lumaki sa aking mga lolo at lola. Dahil po ang aking mga magulang ay nagkaroon po ng mga, kumbaga ay sa madalit salita po sila ay naghiwalay kung kaya't ako po ay napunta sa aking mga lolo at lola. So, mas matindi po yung disiplina na aking naranasan. Kung paano kung maging dapat masugid na lalo na sa mga gawain sa loob ng Iglesia ni Cristo, mga kapatid, dahil sila po ay may mga tungkulin at kung kaya't lumaki po ako ng puno ng disiplina, no? Aktibo po ako sa mga kasapi. Naging aktibo po ako na maging kasapi, naging masunurin sa mga at naging kawani po ng lokal o kongregasyon ng Iglesia ni Cristo, mga kapatid. Kumbaga, ang buhay ko noon, mga kapatid, ay umiikot lang sa mga gawain. No? Masugid po akong sumasamba, nagpupulong at nagpapanata noon. Nung ako po ay Iglesia ni Cristo, nung talagang yung pagdidisiplina po ng aking mga magulang ay parang minulat sa akin noon na dito ko na lang sumunod. Dahil ito lang ang tunay na maliligtas. Yun po ang sa akin ng aking mga magulang o ipinamulat na salita. Kung kaya't gano'n na lamang ang pagiging masugid ko na naglilingkod noon. Pero sa kabila ng yan, mga kapatid, sa pagsisikap o pagiging tapat ko, meron pong mga sandali na nagiging tahimik ako sa aking buhay. No? Meron pong mga ilang parte ng aking buhay na nagkakaroon ng katanungan sa aking sarili. Dahil, mga kapatid, habang ako po sa kabila ng pagiging masigla, no? Sabihin natin masigla, ay meron pong mga bagay na nakikita ko noon nung ako po ay nasa loob ng Iglesia ni Cristo na tila ba hindi na nagtutugma sa aral na dapat ay nasa tama. Pero minsan ay tinatabunan ko yung mga bagay na yun. Yung mga leader na nakikita ko na para ba may maling mga nagagawa, ay parang hinahayaan ko na lang kasi ang isip talaga o pinamulat sa akin ng mga magulang, dito ka lang susunod dahil ito yung tunay na makapagliligtas. Ngayon, habang ako ay lumalaki, mga kapatid, meron po akong nangyaring karanasan sa akin sa loob ng Iglesia ni Cristo
Kasi po, kapag ikaw ay hindi nakapagsamba, diyan po pupunta o pupuntahan ka ng isang taga-dalaw. So, one time po, ako ay hindi nakasamba noon, ay ito yung pangyayari na hindi ko nagustuhan, no? Dahil hindi ako nakasamba, ako po ay may sakit noon. Pero, halos two times po ako hindi nakasamba. Pero ako, ang talagang dahilan ko noon, may sakit. Tapos, nung pangatlong pagdalaw sa akin, nung pangatlong pangatlong pagsamba, hindi pa rin po ako sumimba, pero inaantay ko yung magdadalaw sa akin. Tapos, nakita ko yung record doon na kung bakit ako nakasimba. Ang nakalagay doon, tinamad po. Pero ang tunay doon na ang tinamad ay yung magdadalaw. So, doon ako nagsimula na ay ganito pala ang mga dito. Wala sa hulog. Isip ko, wala sa totohanan na may sakit naman yung miyembro, pero ang nilalagay dun sa record na kung bakit di ka nakasamba, tinamad. Nako, naloko na, sabi ko. So, doon nagsimula mga kapatid na nag-umpisa ako sa pagkaligaw sa kabila ng yun mga kapatid. Sa kabila ng pagiging masugid ko noon, ay nakaranas din po ako ng pagkaligaw o para bang napalayo sa pagiging tapat sa Panginoon. Dahil sa naranasan ko na yun mga kapatid. At ang panahon na yun ay kahit ako'y handog, ang sabi ko, pero yun ay gumugulo din sa isip ko. No? Kasi yun ay isang mahalagang araw na ibinigay sa amin noon ng pamilya na kung saan yun daw po yung magiging tanda ng pagiging tapat sa relihiyon. No? Ngunit dahil nga po sa pagdaan ng panahon sa hindi ko maunawaan na nangyari, ay nagsimula po magbago yung takbo ng aking buhay. Nagsimula po akong malamig, no? Nagsimula po yung malamig na parte ng aking buhay na unti-unti kong pinabayaan na yung kasi nakaranas po ko na maging abala na sa mundo mga kapatid. Natuto po ako makihalubilo sa mga kabataan na napabarkada po, na napalayo, na yung kumbaga ay kung iisipin natin ay wala pong katutunguhan ng mga kabataan. Dahil nagkaroon po ako nakaranas din po ako ng iba't ibang bisyo mga kapatid. Sa edad ko na 11 anyos noon, nung ako'y bata, doon ko masasabi na hanggang 18 anyos, doon ko masasabi na talagang naligaw po ako ng mga panahon na yun mga kapatid. Dahil yung pangyari ko na yun, parang ginawa ko ng aliwan mga bagay na pansamantala lang. Nakakala ko noon ay yun yung magsisilbi kong kalayaan. Dahil meron pong katanungan sa aking isip mga kapatid na kahit ako nakakagawa ng ganung bagay, meron pong katanungan. No? Mas lalo akong, kasi nagagawa ko yung mga bagay na mas lalo akong nalayo sa kapayapaan. Nakakaramdam ako na mas lalo akong nalayo sa kapayapaan. Para bang may kulang talaga. So nagkaroon po ako ng katanungan sa aking isip. Sabi ko, Lord, yung pagpapanata po ang tawag noon, ang alam ko pa noon, magpanata. Mananalangin talaga yung pagkamananalangin, kapanata ang tawag sa loob na Jesus. Sabi ko, mamanata ako kasi parang malayo na ako. Iba na yung nagagawa ko. Pero sa feeling ko parang walang konsyensya yung nagagawa ko. Yung parang ay nakakagawa ka ng mali. Yung feeling mo ay parang okay lang. Yung parang walang konsyensya. No? So nagtanong na ako doon. Doon po nagtanong yung aking isip at ipinanata sa Panginoon kung ano yung bagay na yun. Sabi ko, Diyos Lord, ano po kaya ang nagawa ko? Bakit po ako napalayo sa'yo? Sabi ko noon. Bigyan niya po ako ng sign o dahilan para dahil hindi po ito yung buhay na ninanais mo. Sabi ko pa noon, hindi ito yung buhay na nilikha mo na maging ano. Kaya dito, matapos yung mga kapatid, dito ko po nakita yung pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig mga kapatid. No?
Matapos yung mga bagay na yun, at doon sa gitna ng aking pagkaligaw na yung mga kapatid, doon ko po nakita na kumilos yung Diyos sa kanyang plano. No? No? At masasabi ko na yun yung pinaka-blessing, pinaka-the best blessings na dumating sa akin. Kasi yung panahon na yun, ng aking pagkaligaw, doon sa gitna nun, doon ko po nakilala yung aking isang babae na nasa aking buhay ngayon. Siya po ay isang Seventh-day Adventist, born Adventist po siya. At ang kanyang tatay po ay isang elder ng simbahan. Pero baka isipin po ng iba, no? Na ay, kaya naman pala nag-Seventh-day Adventist to dahil sa kanyang asawa. Pero hindi po mga kapatid, atin pong lilinawin yun, hindi, no? Yung akin pong nakilala na isang babae sa buhay ko ngayon mga kapatid, siya po, masasabi kong siya po, yung ginawang instrumento ng Diyos para dumaan ako sa tamang daan mga kapatid. Amen? Kasi po, nung una ko po siya makita, may mga ngiti o may saya, para bang ramdam mo yun na may kayapaang hindi may palawanan. Na masasabi kong ang kanyang pananampalataya ay buhay. Kumbaga mga kapatid, kasi may saya po. Sabi ko pa nga noon, nagtataka ako. Bakit kaya itong mga to nakakatagal na maghapon ko sa pagsamba noon? Kasi bago pa lang kami. Bakit kaya nakakatagal tong maghapon ng pagsamba? Saya pa nila. Samantalang kami, isang oras lang sa tulog pa sa loob. At doon mga kapatid, hindi lamang nang makita ko yung mga kapatid, hindi lamang pala sa salita makikita yung kapatid, kundi nakitaan ko rin po siya ang paggawa kung paano ang pananampalataya niya ay talagang nagmamahal sa Diyos, no? Yung mga kapatid, sa totoo lang, nung una talaga, sarado aking kaisipan sa bagay na ganito, kapatid. Ano doon nga, halos itakwil ako ng aking pinalakihan. No? Halos itakwil ako ng aking magulang dahil pipisan po ako sa hindi ka pananampalataya. At yun po ay malaking kasalanan sa loob ng Iglesia ni Cristo, mga kapatid. Pero, ang akin pong ipinagtataka sa aking sarili, bakit para bang may nag-uudyok sa akin na umistay o ipaglaban, kumbaga. Kasi po, noon mga kapatid, sabi ko sa sarili ko talaga, bagamat pumasok na yung ganitong usapin, ipinaglalaban ko pa rin yung doktrina doon talaga noon. Ipinaglalaban ko kasi ang ipinamulat sa akin talaga ng aking magulang na yun na yung tunay. Walang ibang maliligtas. Sabi nga, hindi kami. Yun ang sinasabi doon Yun talaga yung pinakatumatak na mulat sa pulo. Yun na ang sinasabi talaga at idinidiin nila na yun na talaga. Pero sa kabila ng pagsasabi ko ng ganun sa aking napangasawa mga kapatid, hindi siya nakatwiran. No? Yun ang pinagtataka ko, hindi siya nakatwiran. Sabi niya, alam mo, nagpe-pray ako na sinasabi ko, nawa buksan ng iyong puso o kaisipan sa aral. Na sabi niya, nawa buksan ng Panginoon ng puso na makapagbasa ka sana ng Biblia. Sabi ko, pwede palang basahin yun? Na miyembro lang? Sabi ko pa kasi talagang bawal basahin yun nung Bible na sinasabi ka, ang pinaka natatandaan ko noon, na kapag hindi ka nakapag-aral, hindi ka nakapag-aral ng ministry, hindi ka pwedeng kumawak ng Bible. So, mulat sa pool, wala talaga po akong alam sa Biblia, mga kapatid. Pero doon ko nakita kung paano kumilos yung banal ng Espiritu ng Diyos, mga kapatid. Sa pamagitan ng kanyang pag-ibig, hindi sa pilitan. No? Hindi sa pilitan, mga kapatid, at pangangatwiran. Kumbaga, utay-utay niyang ipinaliwanag o banayan yung liwanag na para aking maunawaan, mga kapatid. Ngayon, mga kapatid, ito yung pasimula ng pagkakita ko sa katotohanan. Na noon, tinalok akong magbasa na
ng Bible. Una, nagkaalinlangan pa ako. Sabi ko, hindi ako magbubukas ng Biblia. Parang may kaba, may takot, may kaba. Kasi ang isip ko na noon, baka madala ako ng ibang ng ibang sekta kasi ang ipinamula ko ayun na. Pero sabi niya, upang patunayan sa'yo ng Diyos kung sino ang tama, basahin mo ang Biblia ng personal. Talagang una, nag-aanlangan pa ako mga kapatid. Pero una, binabasahan ako, bawat talatang binabasa sa akin, mga aral, may napapansin ako na hindi ko napapakinggan mula nung ako'y bata pa. Mga aral na hindi ko pa napakinggan mula sa pool nung ako'y bata pa mga kapatid. Ang unang talata na umugat sa akin, na kung saan ko yung makikita sa unang Korinto, na masasabing ang karunungan talaga ng sanlibutan ay parang kamangmangan sa Diyos. No? Dahil nauunawaan ko pala mga kapatid na doon parang pinaunawa sa akin mga kapatid na hindi sapat ang pagiging religyoso mo. Kumbaga, hindi sapat ang pagiging tapat mo na tagasunod o ugnayan sa Diyos. Hindi sapat ang pagsunod ng tao kung hindi mo kilala ang Panginoon na yung sinasama. No? At nang marating namin ang paksang ito, mga kapatid, yung tungkol na sa araw ng pagsamba. Yun na yung pag-uusapan. No? Nasabi ko, meron pa lang ganun. No? Habang nag-aaral kami ng Bible, ang isang tumatak sa akin, pagbubuklatan ng Biblia. Ako na nagbabasa para sabi ko, para makita ko talaga kung totoo nga ang binabasa. So, habang nagbubuklat kami, tinanong ako ng aking grand ngayon, mga kapatid. Sabi niya, ikaw ba ay tao? Ngayon, nagtaka ako. Bakit tinatanong ako kung bakit ako ay tao? No? Sabi niya, meron siyang ipinabasang talata sa akin na makikita sa Marcos 2:27. Ang Sabat daw ay ginawa para sa tao. So, doon ko po naunawaan na meron talagang araw na pinaging banal ang ating Panginoong Diyos. Doon ko rin po napagtanto na ang ating Panginoong Hesus mismo ay nag-observe din ng Sabat at nagturo sa mga apostol kung paano mauunawaan ng maraming katotohanan, mga kapatid, no? Doon ko naunawaan, unti-unti naunawaan na marami talagang katotohanan ng pilit na tinatago. At pilit na hindi nakikita ng marami. Kasi talagang itinatago ang tunay na ngayon, mga kapatid, dito nagsimula yung pagpapalalim ko sa pag-aaral ng Biblia. Malaman ko yung mga usapin na about sa araw, about sa pagkain. Doon na po ako na curious lalo sa Biblia, magbabasa ng Biblia. Halos gabi-gabi na po ako nagbabasa ng Biblia. At sige kung parang ako mismo masasabi kong ako makakabasa. Naghahanap ako ng kumbaga itatama din nung dati kong reliyon, pero wala akong mabasa, mga kapatid. Dahil habang lumalalim ang aking pag-aaral, nararamdaman ko na parang unti-unti akong binabago ng Diyos. No? Yung dati pong kaisipan na sarado o dating matigas na kalooban ay pinalambot ng Diyos, mga kapatid. Na masasabi kong yung dati pong nawawalang anak ay kusang lumapit sa paanan ng ating Panginoon. And hanggang dumating na po yung araw ng aking bautismo, mga kapatid, na hindi ko makalimutan. Bautismo ng araw bilang magiging Seventh Day Adventist na po ako. Halos napaiyak po ako nung talagang puso sa aking luha. Kasi doon ko na-feel na talagang binura ng ating Panginoon Diyos ang aking kasiraan sa aking buhay. Naramdaman ko na ako'y ginawa niyang alipin. Sabi nga po sa Roma 6:19, akin lang pong babasahin sa inyo yung talata, no? Napakaganda po kasi na kaya't maging kayo'y naging mga alipin ng katwiran sa kabanalan. Na dati po akong alipin ng maling tradisyon o saradong kaisipan o katigasan ng loob. Ngayon ay ako'y alipin na ng ating Panginoon Diyos. Doon na po nagsimula yung buhay ko sa liwanag ng katotohanan, mga kapatid. Ngayon ako po ay proud Adventist, no? Masayang Seventh-day Adventist dahil ngayon po ay buong
Kasama ko po ang aking asawa at 2 anak na naglilingkod sa Panginoon. Purihin po ang Panginoon dahil masasabi ko po ng buong puso, no, na I'm proud to be Seventh-day Adventist dahil ako'y kanyang napatunguhan sa katotohanan at napalaya sa masasabi kong rehas na kung saan ay sasaradong kaisipan. Ay nagpapasalamat sa Diyos dahil gumawa siya ng isang instrumento para ako'y lumakad sa kanyang katwiran, mga kapatid. Salamat sa aking asawa dahil siya naging instrumento ng Diyos upang ako'y maakay sa katotohanan. No? Hindi niya ako binago, mga kapatid, dahil ang Diyos ang bumago sa akin. No? At sa pamamagitan kanyang halimbawa at panalangin, ako'y nagpapasalamat din sa mga kapatid na sa pananampalataya at sapagkat sa gitna ng aking pagkaligaw, sa kabila ng aking pagkaligaw ng mga kapatid, hindi ako iniwan, no? Hindi ako pinabayaan ng Diyos at itinuro sa akin ang tunay na daan. Sabi nga po parang nakaranas na po ako ng kapahingahan, mga kapatid, no? Na noon na akala ko ay boring yung maghapong pagsamba na pakasapal. No? Na sabi nga po sa Mateo 8:11 ng kapahingahan. So, ito pong pagiging Seventh-day Adventist ko, parang naramdaman ko yung isang uri ng kapahingahan na sinasabi ng Biblia. Kaya purihin po ng Diyos. Ito yung totoong kapahingahang iyon. Yun ay hindi sa katawan lamang, no? Kundi sa kaluluwa o spiritual. Ang kapahingahan, pagkakaroon ng isang katiyakan at kapayapaan na masasabing kung ikaw ay naghahangad ng kaligtasan, no, mga kapatid? Kaya nais ko pong basahin sa inyo ibigay sa inyo ang isang panawagan, no, sa mga naghahanap po ng katotohanan. Na noon ay ako po ay saradong kaisipan. Masasabi ko sa sarili ko na malayo ako sa Panginoon talaga. Ngayon masasabi ko ito. Marahil ikaw ay gaya ko noon. Sarado ang isip. Takot magtanong dahil baka madiskubre mo na mali talaga yung kinatatayuan mo. Hindi ito patungkol sa isang sekta lang, mga kapatid. Hindi ito sa pagmamalaki itinataas ang pangalang ito. Pero ang katotohanan ng Diyos ang siyang hindi matatago, mga kapatid. Hindi kailanman natatakot sa mga tanong. Halip ito'y nagbibigay ng kalinawan sa mga tapat na naghahanap, mga kapatid. Kaya pilit niyong nawabuksan niyo ang inyong puso at isipan. Kung ano nga ba ang nasa katotohanan. Na kung alam mong ikaw ay nasa maling gawi o ang nasa kadaliman ng pag-aalinlangan, huwag kang matakot lumapit sa ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Humingi ka ng karunungan na kung saan ito yung magpapatunay kung paano nga bang ibibigay sa iyo ng Diyos ang ninanais mo na karunungan o nais mo saliksikin ng banal na kasulatan. Doon mo makikita kung ano talaga ang katotohanan, no? Ang aking mga kasulatan sapagkat sa akala ninyo ay naroon ng kayong buhay na walang hanggan sa mga iyon at iyon ang magpapatotoo tungkol sa akin. Kaya mga kapatid, purihin ng Panginoon dahil tayo ay nagkaroon ng ganitong panayam at nailahad ko ang isang bagay na kung saan magpapatunay na tayo ay nasa lakad ng katwiran, mga kapatid, no? Ngayon ako ay patuloy man na maglilingkod sa Panginoon sa loob ng Iglesia ng Seventh-day Adventist. Nawa magamit ako ng Panginoon sa paglilingkod na magpapatotoo. Noon ay saradong kaisipan na ngayon ay magpapatotoo na lumakad sa katwiran. Sabi nga, kung ako'y inyong iniibig sa 1:14, kung ako'y inyong iniibig, ay susundin ninyo ang aking mga utos, no? Kaya ngayon,
na relasyon sa Diyos. Ito po ang aking kwento at magandang gabi po sa inyo. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Yan. So, napakaganda nung kanyang testimony, no? Na, hindi ko po kayo marinig. Ayan, hindi niya po tayo marinig. Malakas kasi kapag Wait lang po bro, hindi ko po kayo marinig. Yeah. Brother Jess, maliwanag ba sa'yo? Tinig mo ba? Rinig ko kayong lahat. Rinig ko lahat. Maybe sa audio ni Brother Ken. Okay. Ayan. Umugog na yung natin. Ayan. NDMRC natin. Okay. Ayan ang problema. Brother Ken. Ang ganda. Ang ganda ng testimony niya, no? Brother Denmar, Brother Pevin. Short, no? Ayan, si Brother. Ang internet. Sige, habang inihintay natin si Brother Ken. Yes po. For sure, may mga tanong kayo, no? May mga tanong kayo sa kapatid natin. Oo, pero may patalastas muna ako. Alam ko, familiar si Ken dito eh. Pagka pinarinig natin to sa kanya, familiar siya dito eh. Kasi gusto ko dito manggaling yung tanong ko sa kanya. No? Eto. Tingnan mo ha. Eto, pakinggan natin. Nakamit ka, bro. Denmar, nakamit ka. Nawala po. Ano yun? Ano yung brother? Pinaparin si Brother Denmar. Ayan. So, nadinig mo, mga kapatid noon, kasi ako yung dati iglesia ni Cristo din, no, ay aming inaawit yan. Ako iglesia ni Cristo. Ang gusto ko kasi tanong diyan kasi sabi diyan, ako'y iglesia ni Cristo. Eto meron lang ako gustong idiin. Ano ba ang ibig sabihin, Brother Ken, kapag sinabi na ikaw ay iglesia ni Cristo hanggang kamatayan? Ano ba ibig sabihin nun? Parang sa akin, Iba yung dating. Iba yung dating eh, di ba? Parang sinasabi na hanggang sa mamatay ka, dapat iglesia ni Cristo ka. Yung po yung sinasabi. Oo. Kaya iglesia ni Cristo, kahit daw usigin. Sabi dito sa kanta, no? Kahit ako'y usigin, ako'y Pero, ayun. Gusto ko yung tanong, Brother Ken, bago yung ating mga kasama, ako yung pagbigyan mo. Kasi dati akong iglesia ni Cristo mula sa lokal ng bayan-bayanan, distrito eklesiastiko ng Metro Manila, processing ko. No? Ayan. Hindi ko alam kung kilala mo si Pastor tawag dyan, Romel Lintan, no? Pero siya ay ang aming pastor noon, no? Local pastor, no? Kahit yung name ng Owan, yung Owan at saka Otto, kilala ko.
No? So distrito, kala ko yan. 5 taon, mga kapatid. No? Tayo ay naging kalihim, naging mga awit, no? At naging yung tayo ay naging kagawad sa PBA. Ito ko yung tanong, Brother Ken, no? Kasi syempre, meron kaming mga bagay na hindi namin alam kung ano yung nangyayari sa loob ng iglesia. At isa sa mga bagay na ito, yung sinasabi mong pagdadalaw sa iyo kanina. Actually, natutuwa nga ako sa sabi mo eh. Ano ba yung ginagawa ng mga iglesia ni Cristo? Ako kasi alam ko eh. Ng mga iglesia ni Cristo, gusto kong itanong, kahit alam ko kasi mga kasama natin, mga nanonood, hindi nila alam eh. Pagka ikaw dinadalaw ng iglesia ni Cristo, kahit yung diakono katiwala ninyo, ano ba yung ginagawa nung nagdadalaw sa iyo? Mga kapatid, kapag ako po ay hindi, halimbawa, hindi nakatupad sa gawain, hindi ka po makakaranas na dalawin ng katiwala o binigyan ng tungkulin para magdalaw. At doon, yung magdadalaw, dapat bibigyan ka ng aral. Tuturuan ka, sasabihin siya, kapatid, samba ka na sa sunod Pero sa naranasan ko, iba kapatid. Sa aking record na may record po sila pag nagdadalaw, nakasaad yung pangalan mo doon, tapos yung dahilan kung bakit di ka nakasamba, talagay doon. Tapos, yung sa aking record, nakita ko doon, tinamad po. Pero ang totoo nun, ako po ay nagkasakit ng mga panahon na yun. Pero kaya yun po yung simula na parang ganito pala itong mga... Oo, yun. Ayun, mga kapatid, no? Ano pa? Baka may tanong pa kayo, Brother Jess, Brother Pevwin. Ito si Brother Pevwin, lagi niyang kausap yung mga iglesia sa TikTok eh. Sige nga, Brother Pevwin. No? Kuya Dilmar, Kuya Jeffrey, kung anong pangit ng panahon ngayon na naranasan natin, singganda naman ng yating ngayon Kuya Dilmar, no? Na talagang latag, no? Alam mo, Kuya Dilmar, may napansin ako doon, Kuya Dilmar. Kasi pag sabi niyong handog ka, talagang di biro-biro, Kuya Dilmar, ang baga yan, pero ito ngayon nakapagtaka, bakit pa hanap pa siya ng mas Kuya Ken. Ang tanong ko dito, Ken. Medyo putol po. Diba? Dinig ako dito. Ayan. Balikan natin si Kuya Pevwin. Mukhang bumaragasa na dun yung Bagyong Uwan. Balikan natin si Kuya Pevwin. Kuya Jess, may tanong ka ba sa ating kapatid? Ang tanong ko, Brother Ken, loud and clear ba, bro? Narinig mo ako, Brother Ken? Maliwanag, Kuya Jess, maliwanag. Okay lang po, okay lang. Yan. Tanong ko, kumipag na ba yung nagbisita sa'yo? Yun nga po ang hindi ko alam sa ngayong panahon, mga kapatid eh. Kung ano na po ang lagay nung nagbibisita na yon. Baka Oo, kasi... hindi ko masabi. Oo. Next question ko. Gusto nga makita para sa iba na siya sipagin. Kasi parang napaka-bias naman nung naging report doon sa mo kung bakit ka binigyan ng ganung record, no? Pero anyways, on a serious note, Brother Ken, ano yung nakita mong turnover o parang okay, nakapag-decide na ako na hindi ito yung tamang aral at
napatunayan ko sa pagbabasa ng Biblia na ang Seventh-day Adventist ay ang siyang tamang lumalakad sa ating Panginoong Diyos. So, ano yung parang naging, tama ba yung term natin? Parang turn around mo sa, especially sa aral ng, ng kaibahan ng aral ng Iglesia ni Cristo sa Seventh-day Adventist. Salamat sa magandang katanungan, kapatid, no? Ang maisasagot ko po diyan, ang pinaka naging pundasyon ko sa bilang maging Seventh-day Adventist ay isang talata, mga kapatid. Isang talata na kung saan dapat tayo ay sumunod sa kautusan. Meron palang utos na ibinigay ang Diyos sa atin, mga kapatid. Hindi mo lang basta masasabi na mahal mo ang Diyos. Pero dapat, sabi nga doon sa Juan 14:15, no? Kung ako inyong iniibig, ay susundin mo ang aking mga utos. Pero, yung time na, mga kapatid, doon nagsimula na meron palang kautosan na ibinigay ang Diyos sa liputan para siyang magiging gabay, no? Na kung saan magiging gawa ng kanyang ng mga nananampalataya sa ating Panginoon. Yan po ang aking sagot. Gusto lang natin linawin kay Jess. Kanino bang kautusan niya? Kautusan ng Diyos o kautusan ni Manalo? Kasi minsan, kasama dyan sa sinasabing kautusan yung sumunod ka. Sabihin mo, ano ba kautusan yan? Brother Ken, linawin mo nga. Yung sinasabi ko, kapatid, na naging foundation ko bilang maging Seventh-day Adventist ay yun yung nakasaad sa Juan 14:15 na sundin ng kautusan. Pero yung kautusan na sinasabi noon na nasa ibang sektor pa ako noon, na sa ANC pa ako, panahon ANC, ay hindi ko alam kung anong kautusan yung tinutukoy. Kasi wala talaga akong alam sa Biblia. At dito ko lang nalaman na merong kautusan na pinitibay ang ating Diyos. No? Yan po sagot ko. Amen. Amen, Brother Ken. Naririnig mo pa rin ako, Brother Ken? Medyo kasi parang naglalag na yung natin. Medyo malinaw. Okay naman po, medyo malinaw. Okay. Sige, I just want to follow up dun sa when it comes to kautusan. Kasi mostly, Brother Ken, when we encountered Iglesia ni Cristo, mostly ang kanilang dinedefend is yung pagiging Christology. Yes. No, yung parang hindi Diyos ang ating Panginoong Kristo. No, parang paano mo siya na-reconcile? No, kasi dito sa Seventh-day Adventist, of course, we believe with the Trinity and Christ is God, no? So paano mo siya paano na-explain sa'yo, paano ka naliwanagan sa ganung turo? Kasi yun nga, ulitin lang natin, no? Yan yun ng Iglesia ni Cristo na hindi mo siya basta pwedeng tibagin. It's because meron kayong ibang interpretation nung ikaw ay Iglesia ni Cristo pa patungkol sa kanyang aral. So, can you give me an insight para maliwanagan yung ating mga kapatid in case na meron tayong mga kapatid na Iglesia ni Cristo na nakakapanood nitong video na to? Go ahead, bro. Salamat po sa magandang katanungan, kapatid, no? Actually, meron po akong na-encounter, no? Nitong nakaraang linggo lang po, meron ako pong na-encounter na Iglesia ni Cristo, no? At nakipanayam siya sa akin about sa Biblia. Ito ang nakapanayam ko, mga kapatid. Ay talagang medyo may alam din sa Bible, no? Na para bang nag-aral din siguro to ng ministry, kasi ang pagkakaalam ko talaga, pag Iglesia ni Cristo, hindi ka makapagbasa ng Biblia. Pero hindi siya nagsisitas. Ang tawag kasi sa kanila doon, yung pagsisita. So, yung meron silang kaukulan sa debate. Yun. Pero ang binibigyan niya lang sa aking mga talata, yung mga mababaw. Ngayon, dumako na po kami sa pag-uusap about sa ni Kristo, pagka Diyos ni Kristo, no? At
yung kanyang paliwanag ay talagang kapag Seventh-day Adventist ka talaga, kapag yung malabong aral para sa iyo ay matatawa ka na lang, no? Kasi ang paliwanag niya, iba daw po ang Diyos sa Panginoon. Na para bang meron daw pong general, merong commander, and merong sergeant. May mga ranggo-ranggo daw po yun. Nako, sabi ko, naloko na. Paano kaya kung hindi pala ako naging Adventist? Ganito pala ako. Tapos sabi ko tuloy. Tapos naalala ko ang alam niyo mga kapatid, isa pa doon sa padugtong ko doon sa katanungan mo na kung ano yung naging pundasyon ko o kung ano yung sa akin. Ano mga kapatid, kapag gumawa talaga ang banal na espiritu sa yung puso, kapag yung banal na espiritu, kapag gusto pang ilagay ng Panginoon sa tamang lagayan, hindi mo pipiligilan ang plano ng Diyos, no? Na noon na akala ko ay hanggang doon na lang. Pero salamat sa Panginoon, praise God, dahil napakarami ko na rin nalalaman about sa katotohanan. Brother Denmar, baka meron kang iba pang katanungan before I do a follow-up. Ayun, meron ako kasing curious ako dito no? Curious ako dito. Kasi gusto kong malaman kay Brother Ken. Ito, straight to the point na sagot, no? Straight to the point. Kasi minsan ipinagkakaila talaga nila ito. Paano ba ang isang iglesia ni Cristo? Ano ba yung... Kasi tayong dalawa, nagkakaintindihan tayo dahil pareho tayong iglesia ni Cristo noon, no? So, paano ba natin binibigyan ng pagkakilala yung kinikilalang huling sugo ng Diyos na si Felix Manalo ayon sa mga iglesia ni Cristo, at gayon din yung tagapamahalang pangkalahatan sa kasalukuyan na si Eduardo Manalo. No, kasi maraming tao nagtataka, no, na halos kahit buhay ibubuwis ng isang miyembro, maprotektahan lang yung tagapamahalang pangkalahatan nila, no? So, ano ba yung nararamdaman o ano ba yung pagkilala ng isang iglesia ni Cristo? Total, ikaw ay handog sa iglesia. Doon sa sugo at sa kinikilalang tagapamahalang pangkalahatan ng iglesia ni Cristo, nung ikaw ay nandoon pa. Ay, salamat po sa napakagandang tanong, Brother Denmar, no? At ang masasagot ko po dyan, noong ako po ay nasa Iglesia ni Cristo pa noong panahon na yan, ang pagkakaalam ko o pagkakakilala ko na kapag sinasabing sugo sa huling araw, ito na nga po si kapatid na Felix Manalo na tinutukoy, no? Na ang feeling ng mga tao talaga, yung kumbaga yung feeling mo sa ating mga Seventh-day Adventist, halos kapantay na ni Kristo. Kumbaga kataas-taasan sa para sa kanila, no? Pero purihin ang Panginoon Diyos dahil ako ay naging Seventh-day Adventist at napatunayan na walang ibang Diyos na o walang ibang sinugo ang Diyos kundi ang kanyang anak na tagapamagitan. Amen, oo. Yun. So, mataas yung kanilang pagkakilala, no, sa kanilang sugot, tagapamahalang pangkalahatan. So, gaano katotoo na bago ka pumasok ng Iglesia ni Cristo, kailangan mong tanggapin na si Felix Manalo ay sugo ng Diyos? Gaano katotoo yun? Kasi mula sa po, kapatid, sagot ko po sa katanungan nyo. Mula nung ako'y hinanto, ay ang pagkakakilala sa kapatid na Felix ay talaga sa Iglesia ni Cristo. Ganun yung kumbaga, yung buong puso mo natuon na, parang halos sa pagsamba mo ay nakatuon
na rin kay Felix. Parang yun na rin po yung parang feeling ng mga tao. Hindi ko lang po alam kasi iba-iba naman po ang ano ng iba, ang pananaw, pero yung panahon ako po ay naroon, ganun po ang aking pakaramdam. Ang tingin po ay Amen. Ito, Brother Jess, Brother Pebwin. Hindi to convert, ha? Handog ito si Brother Ken. Ibig sabihin talagang mula pagkabata, mula pa lang do sa PNK, yung kanyang estado na pagiging PNK hanggang maging o sa kanyang pagtanda, yung tinatawag nating binhi at saka yung kadiwa, nung siya mapunta doon sa ganong estado, ganun pala yung kanyang saloobin patungkol sa pagkakilala sa sugo ng iglesia at ng tagapamahalang pangkat. Kaya nung kami nagdebate ni Shin sa TikTok, ang sagot ni Shin, no? Ang sagot ni Shin ay kinikilala niya ang tagapamahalang pangkalahatan nila para maligtas. No? No, gusto ko pong i-replay sa inyo yung naging debate namin ng Iglesia ni Cristo. At gusto ko wait lang Ito. I-play nga natin yung audio. Ito yung audio. Ito. Pakinggan mo Brother Ken Ito. Next question. Ikaw ba sumusunod ka kay Eduardo Manalo na inyong bayang banal at ikaw ay maligtas at manatiling ligtas? Yes or no? Yes, sumusunod kami sa pamamahala. Bakit? Bakit na 25 na ako'y ginawang ministro ito ay sa pamamahala? Bakit? Upang maipahinig ang salita ng Diyos. Yung itinuturo ng pamamahala sa salita ng Diyos. So nakita mo yung salitaan niya ng tagapamahalang pangkalahatan, yun yung makapagliligtas sa iyo. Ang sabi ni Shin, no? So, ang tagapamahalang pangkalahatan, yung sinugo ng Diyos para sa kanila, para sila'y maligtas. Ngayon, alam ko na. No? At talaga na-confirma natin dito sa ating yan. So, Brother Pebwin, pagkakataon mo na, baka may tanong ka. Okay na yung boses ko. okay na. Okay na. Yun nga, sabi ko kanina, tunay kung anong pangit ng panahon, sing ganda naman ng napagandang testimony ni Brother Ken, no? Kuya Ken, di ba sabi doon kanina na talagang handog kayo, no? Kasi ang handog, grabe ko special yan sa Iglesia ni Cristo. No? So, Kuya Ken, ano ang isa sa dahilan bakit iniwan mo ang Iglesia ni Cristo at nagpaanan ka sa Adventist, no? Sapagkat handog ka talaga, kumbaga, alam mong aral, talagang doktrina, paulan ka. Salamat po sa isang napakagandang katanungan, kapatid na Brother Pebwin, no? Alam nyo, ang pinakamagandang yung katanungan na yan, ano po, yung about sa pakiulit nga po. Yung about sa doktrina. Oo. So, ang doktrina, ang pagkakalam ko talaga ng doktrina noon, para sa amin noon,
wala na talagang ibang makapagliligtas sa'yo, kundi yung iglesia ni Kristo na. Pero mga kapatid, sabi ko nga po kanina, kapag ang banal na espiritu ang gumalaw sa'yo, o yung gumawa, yung plano ng Diyos para sa'yo, talagang iba yung udyok ng banal na espiritu na kahit, sabi ko po noon na kahit ako'y handog sa loob ng iglesia ni Kristo, kapatid, ay parang nawala na sa isip ko yun eh. Kasi kapag tinanggap mo na yung tamang aral o binuksan mo na yung kaisipan mo para sa tunay na aral, doon na talaga uudyukan ka ng banal na espiritu para lumakad sa kapatiran. Kaya salamat sa gabing ito dahil nagkaroon tayo ng ganito na kung saan nanoon ay mayroon tayong mga kapatid noon ngayon na patuloy rin noon sarado ang kaisipan. Ito ang siyang kumbaga panawagan ng Panginoon para buksan ang kanilang mga puso at isipan. Sila mismo ang mag-discover o magsiyasat para sa kanilang buhay ng ligtasan. No? Amen. Kaya salamat sa magandang kapatid, no? Dimar, isang tanong na lang kay Dimar. Para sa huling tanong ko o sa isang tanong ko, ano ang isa sa nagpapalakas sa iyo o yung nagpapatibay sa iyo no, na Adventist ka na bilang ikalalago ng iyong pananampalataya sa Adventist o yung nagpapalakas sa iyo bilang Adventist sa iyong pananampalataya? Sa mga kapatid, ang nagpapatibay o masasabi kong proud ako bilang Seventh-day Adventist ngayon, masasabi kong may sinusunod akong utos. May guide ako patungo sa kaligtasan, kapatid, no? Meron akong guide patungo sa daan na tinuturo ng Panginoon Diyos sa tamang daan para sa ating lahat, no? Kaya salamat po sa mga tanong nyo na siyang kalooban ng Panginoon na magbukas ng isipan ng napakarami. Ayun, amen. Amen. Oo. So, ayan mga kapatid, no? Nasaksihan ninyo at napakinggan ninyo yung testimonya ng ating kapatid, no? Ayan, yung sinasabi niya na ang iglesia ni Kristo tinubos ng kanyang dugo. Kami lang maliligtas. Ngayon, naintindihan niya na ang kaligtasan ay matatagpuan lamang sa sunod na pag-uusapan ngayong gabing ito. Dahil mga kapatid, ang ating pag-uusapan ay isang mainit na usapin sa social media patungkol ang Birheng Maria o ang si Maria na ina ni Jesus ay hindi anya mediatrix at co-redemptor. Balita na ating ipinost, no? At sabi ng Vatican, only Jesus saves the world, not Mary. No? Ibig sabihin talagang nagkakaroon na ng kaliwanagan sa kanila. At bibigyan ko po kayo ng isang dokumento na Icunda Semper Expectatione ni Pope Leo XIII. Sabi niya ganito, Mediatrix of all graces is a Marian title that the Roman Catholic God. It includes the understanding that she mediates the divine grace. In a papal encyclical of September 3, 1894, the mediatrix, as we have to Mary in prayer, follows upon the office that she continually fills the sole decree of God as mediatrix of divine grace. No, yung ating pong binabasa ay mula dito sa isang aklat ng kanilang apologist na nagkukuha ng dokumento ng Papa sa Roma. Papakita ko sa inyo. Ito ay aklat ng Maria ayon sa Biblia at sa simbahan, no? At ito ay mayroong
pirma, no? Ito ay mayroong pirma ng pari, no? Ito, pakita ko. So, ito ay sinuportahan, mga kapatid. Nagnangangalang Reverend Father Eugene Rodelio. Ayan. So, ito yung kanyang picture, yung nung pari. Ayan. So, binabasa natin ito, mga kapatid, bilang katunayan na may ganun talagang doktrina ang Roman Catholic. O mayroon talagang titulo na ibinigay ang Roman Catholic sa patungkol kay Maria na nagsasabi na si Maria ay of all grace dahil siya daw ay ina ng Diyos at siya yung naging instrumento para yung biyaya ay maipanganak sa mundo at walang iba kundi si Jesus. Pero ang tanong natin dyan ay dapat bang tawagin siyang co-redemptrix o kasamang magligtas? Kung wala si Maria, walang Jesus na ipanganganak. No? So, unahin natin siyempre yung pasagutin si Kuya Jess. Kasi alam nyo, mga kapatid, ito talaga ang hunter ng mga Roman Catholic, katulad ni Winnie Ibe, katulad ko dati, no? Ayan po talaga ang hunter dyan ng Roman Catholic, si Brother Jezreel, no? Ano ba masasabi mo kay Jezreel sa isyong ito? Hello, di pala ako naririnig, no? Bago mo bro, pakita mo yung yung PowerPoint natin sa baba, no, about Mary Mediatrix, no? Pero bago natin yan, yung slide na yan, gusto ko munang may hanging question kasi ako kay Brother Ken eh. Brother Ken, kamusta ka ngayon bilang Seventh-day Adventist? Ano yung mo? Ano yung meron ka bang position ngayon sa church? Ano ang pinagkakaabalahan mo ngayon sa sa Seventh-day Adventist Church? Before we proceed with the topic na to. Okay, salamat po kapatid, no? Sa ngayon po, ako po ay sa mga nagdaang panahon ng pagiging Seventh-day Adventist ko. Nung mga ako 2 years pa, na halal po ako bilang maging youth elder ng kabataan po. Tapos, hanggang nahalal po ako bilang maging deacon at naitaas po ko sa pagiging youth elder ulit. Tapos, ngayon pong susunod na halimbawa po magkaroon po kami ng re-elect, ang prospect po nila, ako ay sinabihan na nila bilang maging elder din po ulit ng simbahan. So, bilang lingkod ng Panginoon Diyos, pagkalooban ito na magamit ako sa paglingkod. No? Yun po ang nawa sa buong buhay na pagiging Seventh-day Adventist ko. Nawa ang pagkaabalahan ko ay ang maglingkod at magpagamit sa kanyang mga gawain. Amen. So, based on my computation, Brother Ken, ikaw ay 22 years old. Tama ba? Kasi inano ko 16.6. Tama ba? Ano po? 27 na po ako ngayon. 27 na. 26. Okay, that's why candidate ka na talaga for being an elder sa iglesia niyo. Yes. Yan, batang elder, no? Sa good luck, no, Brother Ken, and God bless. By the way, hindi mo na mention, bro, yung church niyo. Saang church siya ngayon? Oo. And you can batiin mo muna sila. Okay po. Salamat po kapatid sa pagpapaalala, no? Ngayon po ako po ay nasa Palbong Church, no? Distrito ng Comuan sa Bulacan Occidental, Mindoro po, no?
At ang mga kapatiran ay talagang nag-aantay din po ng panahon na to na masaksihan na kayo ay makapananamin, no? At ito po ay isang napalaking pribilehiyo na mapasama sa ganitong programa, kapatid. Purihin po ang Panginoon Diyos dahil nagkaroon po ng programa na ganito upang mailahad ang katotohanan, no? Meron din akong tanong kay Brother Ken, kay Jess. Oo. May nakalimutan din siya kanina eh. Kasi baka sa mga iglesia ni Cristo nakikinig, no? Baka sabihin kasi tayo'y nagpa-unlock ng panayam kay Brother Ken samantalang hindi niya binanggit. Di ba galing siya sa Quezon province, so sabi niya ako. Eto mga kapatid, para ma-verify po ninyo kung talagang tunay itong Iglesia ni Cristo, no? Itatanong na natin in advance, no? Saang lokal at distrito eklesiastikal ng Iglesia ni Cristo ikaw ay nakatala, no? Dahil may talaan doon no? Saang local church ka nakatala? Actually po, nung panahong ako ay bata pa, kasi mga panahong 6 years old po, ay napunta na po kami dito sa lugar ng Mindoro, kapatid. So, doon yung mga panahon, doon pa lang po nag-umpisa o namulat ang aking kaisipan about sa mga pangalan, no? Mga panahon na yun ay siguro doon pa lang po ako na natututo magbasa. So, nung narito na po kami dito sa Mindoro, ang natatandaan ko na lokal ay ang lokal pa rin po ng Sablayan, distrito ng Occidental, Mindoro. Yun po, kapatid. Ayun, no. So, ayun. Pwede nyo i-verify yan, mga INCs, no? Mga kapatid natin at mga kaibigan sa INC. Alam mo ba, ito ma-share ko lang kay Brother Ken, no? Brother Ken, ikaw, nung ako ay Iglesia ni Cristo, no, ako ay nakipagdebate sa Adventist, no, at sa kabataan din, actually kami nga nagsimula niyan yung Adventist Youth ano ba yun? Alimutan ko na. Disciples Ministry, AYDM, no? Actually, nakadebate ko nga dyan si Brother Dave, no? Actually, 15 pa lang siya no? Kuya Jess, no? 15. Tapos, nagkahamunan tayong dalawa, no? Nagkahamunan tayong dalawa noon. And ako talaga yung pinakamatunog noon sa debate sa INC. Hindi ko alam kung nadidinig mo ko, pero hindi ko naman pinapa-confirm sa'yo. Malay mo lang kung kilala mo. Pero yun, sinabi ko yun sa'yo na ako'y dati Iglesia ni Cristo ng 5 taon at ako'y natutuwa na ikaw ay umanib at ikaw ay kumilala sa aral ng katotohanan na nandito sa Seventh-day Adventist, no? So dalangin natin, tumatag nawa yung pananampalataya pa at wag mo nang iwan ang iglesyang ito. Ayun. At wag mo na rin iwan siyempre ang ating Panginoong Kristo. No? So, Kuya Jess, na-interrupt ata kita. Ano ba? May sabihin ka ba? Anong code name mo nun? Anong code name mo? Nasa Oo, yun. Ang code name ko noon ay Mark Ventura, no? Kasi wala tayong kahalalan sa, sabi nga ni Brother Ken kanina, wala tayo sa tungkulin na makipag-diskusyon. Wala tayong kapahintulutan galing sa tagapamahalang pangkalahatan sa panahong yun. Pero syempre, pinilit natin na ipagtanggol, no, ang doktrina ng Iglesia ni Cristo. Ganun pala kasama yun, kapatid na Ken. No, ikaw na ngayon nagtanggol sa Iglesia ni Cristo, no, ikaw pa yung masama sa kanila, ano? So, yun yung nangyari sa akin. Hindi, kung maririnig mo yung aking testimony talaga, ay doon mo malalaman na nung mga huling araw ko nung ako'y Iglesia ni Cristo,
doon sa kapilya, pagpapasok ako, tinatapon akong parang pusa sa labas. No? Di tinataboy nila ako, no? So, ayan, yung ating masasabi diyan, no? So, yun. Panghuli, Brother Denmar, kasi na-mention kasi ni Brother Ken yung yung kanyang pinakamamahal na asawa. No? Ayan na. Oo. Yun ang talagang nakakatulong sa kanya para makilala ang Seventh-day Adventist, no? Pwede ba nating makita, no? Nandiyan ba sa tabi mo? Nasa mo ba? Masulyapan man natin? Ano ba ang kasi Brother Denmar, hindi tayo basta-basta makokombisido na mga lalaki, no? Yung mga lalaki na magpapaanib ako sa inyo, baka naman talagang nabihag talaga si Brother Ken sa kanyang mahal na asawa. Alam mo Kuya Jess, dapat pala hindi muna ako bumalik ng Adventist, kuminaala muna ako ng ganyan, no? Kasi hindi, nakilala nga niya sa Adventist na Brother Ken. Yun. Nandito po. Oo, ang iyong ito po ang aking panganay. Naglalag lang, Brother Ken. Ilang taon? Ang panganay ko po ay 7 years old na. Then, ang aking Anong pangalan? Lian Suset po. Lian Suset. Yan. Lian Suset. At si? Lyle Savian po. Yan. Ilang taon na? Ilang taon na yung bunso? 7 months. 7 months. Talagang bagong-bago pa lang. Yan, grabe talaga. Alam ko na dahilan ko bakit tinahanap mo kasi kakasal ka din Alam ko na Mahal na asawa. Hindi natin makita bro medyo naglalag na ng konti nung natin. Yan. Ito po, gusto natin mahal na. Yun. Kaya naman pala talagang na-in-love. Hindi Yan. Praise God. Alam mo kasi Brother Denmar, Brother Ken, iba talaga yung pamilya, no? Yung sama-sama kayong naglilingkod sa Panginoon. Oo, iba talaga. Oo. Meron bang si sister? Meron din bang katungkulan sa iglesia? Dati po ay Sabbath school. Naging Sabbath school po siya, pero ngayon baka magkaroon po ulit ng tungkulin. Anong pangalan ng iyong pinakamamahal na asawa? Merceline po. Merceline Perez. Yan. Kasi we want to give credit to Sister Merceline, no? Kasi ikaw yung naging tulay ng Panginoong Diyos, no, para makasama natin si Brother Ken sa pananampalataya. I don't know kung anong ginawa mo. Anong ginawa mo? Hindi natin pwedeng sabihin yung gayuma-gayuma or what, wala tayong gano'n, no? Pero siguro talaga na-in-love talaga. Joke lang po. Pero talagang yung pag nagmahal ka talaga ng mga Adventistang mga dalaga, no? Talagang naakay ka talaga niyan sa harap ng ating Panginoon. Yes. No? Po, yes. Yeah. God bless sa family, Brother Ken, Sister Merceline. No? Salamat po. Salamat po. Ingat kayo dyan. Okay? Thank you po. Brother Denmar, paano natin itatawid to? Hindi, ganito nga Speaking of babae nga, puntahan na natin yung ibang babae. Pero itong babaeng ito ay ito'y itinataas ng Roman Catholics, no? Talaga itinataas sila. So ito'y pag-uusapan natin, no? Pakita natin yung ating yung ating presentation. Yan. So, ayan yung ating second topic, yung patungkol kay Maria, no? Ating panandaliang pag-uusapan kasi kaunting oras na lang yung natitira sa ating programa. So, medyo kumbaga, ano ba tawag doon? Medyo bibilisan na natin. Ayan. So, sige, Brother Jess, ibibigay ko sa'yo. Okay, sige.
Ito Brother Denmar, kasi ito yung nabanggit mo na nga na pag pinag-usapan siya si Mama Mary, no, medyo parang natinag yung yung buong Iglesia Katolika dahil sa perception nila, no, and even sa mga nakikita natin in social media, halos mataas, sobra yung pagkakilala nila when it comes to Mama Mary, no? Ito nga, may papakita ako mga imahe dito, no? Bago yan. Ito yan, no? No, parang hindi mo na makita, Brother Denmar, no, sa kanilang pagsamba, sa kanilang na halos patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. More with their more with their pagsamba, lagi mo makikita na itinataas palagi si Mama Mary. Anong katwiran nila? Nabanggit mo na nga kanina na dahil malaki ang bahagi ni Mama Mary doon sa pagsalba sa sangkatauhan kasi ipinanganak niya ang ating Panginoong Jesucristo. Pero it derives, Brother Denmar, sa mga ganitong pananampalataya. No, parang nalilihis na yung pananampalataya ng ibang Katoliko, instead na patungkol sa ating Panginoong Jesucristo, mas napagtutuunan nila ng pansin si Mama Mary. Kaya nga may mga mga may birthdays pa, no? Hindi lang ang ating Panginoong Jesucristo yung ginawang birthday And I don't know saan nila nakuha tong September 8 na ito, pero based on my research, no, Brother Denmar, parang they compute it, no, simula nung of course 9 months, no? Magkakount sila ng 9 months backward para ma-determine yung birthday ni Mama Mary. Pero ang malinaw dito mga kapatid, ito yung nagkukos ng parang worshiping, no, Mama Mary, no? Pagbibigay ng praise. Oo. Anong termino doon? Ito nakalagay yung hyperdulia. Hyperdulia. Veneration. Yeah. Veneration na base doon sa akin nakausap, no, parang they don't like to have a synonyms the word veneration to worship. Pero hindi ko na nilagay sa ating slide dito, Brother Denmar. When you look with other dictionary, when we say veneration, is also act of worship. Yes, correct. And nagpapakita naman ito, hindi naman lingid sa kaalaman ng iba Bagamat hindi ninyo tinuturing na siya ay Diyos, pero the way you act, the way you, sabi nga natin, action speaks louder than words. No? Yung mga actions na ginagawa is parang katulad ng pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Kapantay ng pagsamba ninyo, quote-unquote pagsamba, kasi ayaw nyo nga gamitin yung word na pagsamba, with Mama Mary. So dito nga nag-come up dito, Brother Denmar, yung terminong co-mediatrix, no, pati co-redemptrix, no, medyo balikan lang natin. Sabi nga dito ni Pius X, ewan ko kung nabanggit mo na ito, Brother Denmar, kanina, pero let's try to pagsama-samahin yung mga na invest nating research, no? The point here, sabi dito, for she is the mediatrix with God of all the grace bestowed upon us. Sabi kay Pope John Paul II, no? Subordinate, no? May mga ganung termino. Actually, when I do research dito, Brother Denmar, malaki ang ginawang factor ni Pope John Paul para mas lalong maitaas si Mama Mary. Kasi based on his story with Pope John Paul, mas talagang pinahalagahan niya yung pagpuri kay Mama Mary. Actually, si John Paul II, siya ay tinatawag na Marian Pope. No, Marian Pope siya kasi isa sa kasaysayan ng Rosario, idinagdag niya yung tinatawag na Glorious Mysteries o yung pang-apat na beads, yung pang-apat na mystery doon sa Rosary kasi doon joyful, sorrowful, no, glorious, ang dinagdag niya is luminous mysteries, no, pang-apat na misteryo doon sa Rosario na kanilang idinarasal, no, sa Santo Rosario nila, no. So talagang siya, Marian Pope siya, no, in a sense na itinataas niya yung pananalangin talaga kay Maria, no?
Tapos meron pang term bro I forget the exact word, yung totus tuo. Totus tuo. Totus tuo Maria. Ano bang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun is to Jesus, to Mary. Ibig sabihin, ito yung tinatawag namin nung ako'y Katoliko na consecration to Mary. Mas kilalanin mo anya yung ina. Kasi mas makikilala mo yung anak kung ipapakilala sa iyo ni Maria. Ibig sabihin, dumaan ka muna kay Mary. Kilalanin mo muna ng lubusan, mahalin mo muna si Mary para maipakilala niya sa iyo si Jesus, no? Ganun yung senaryo, no, na ginagawa namin dun sa consecration prayer, no? Actually dalawa yon, consecration prayer ni etong santo na si Louis Montfort, no, at saka si Maximilian Kolbe, no? So consecration to Jesus to Mary, no? Ayan yung ritual na ginagawa. Actually 30 days yan, no? At matagal yan na proseso na araw-araw ipagkatiwala mo, recourse to Mary. Lagi nila sinasabi ganun, recourse to Mary. Ipagkatiwala mo kay Maria dahil siya ang iyong ina. No, lagi nilang ginagamit yung John chapter 19 verse 25 to 27 doon sa kanilang pagpopromote nung gayong paniniwala, no, Brother Jess. Oo, so dito Brother Denmar, malinaw talaga, no, itanggi man or sinasabi kasi ni Winnie Abe, may nabasa ako na na yan naman talaga yung yung turo ng ng Katolika na itaas talaga ang ating Panginoong Jesucristo, hindi si Maria. No, yun ang binabanggit ni Winnie Abe sa kanyang mga comments, pero makikita natin based on the history na hindi ganoon yung hindi ganoon yung paniniwala talaga ng Katoliko, dahil nga ito nakalagay sa 969. Therefore, the Blessed Virgin is invoked in the Church under the titles of Advocate, Helper, Benefactress, and Mediatrix. No, ganyan yung pagpapakilala. Na binibigyan lang namin kayo ng background mga kapatid para malaman natin kung ano nga ba nangyari, ba't nagulantang yung sangkata Iglesia Katolika do sa ganitong paniniwala. Kasi nga ang nangyari, no? Ito nga po yung yung headlines sa mga nakaraang linggo. Jesus, not Virgin Mary, saved the world, the Vatican says, no? Ano sabi dito sa caption ni Rob Rances? The Vatican clarified. So ibig sabihin, Brother Denmar, Brother Ken, pag sinabi mong clarified, nung una malabo. Nilinaw. Kasi malabo. Kasi malabo. Diba? That while Mary has a unique role in salvation history, she is not a co-redeemer, and redemption comes only through Christ, which is true. Amen. Pag nag-develop sa aral Katolika na hindi si Maria ang co-redemptrix at hindi co-mediatrix ng ating Panginoong Diyos. Iyo ba? Kasi nakalagay, ito na, nilagay na nga yung talatay, no? Sabi sa 1 Timothy 2 verse 5, no? There is only one mediator between God and men. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang. No? Yeah. Si Mama Mary, ito yung perception kasi sa ating Brother Denmar, no? Parang they compared it with Ellen G. White. Laging ganun. May rebulto si Ellen. Actually. Yes. Edit nila, hindi ko nilagay sa slide natin I-edit nila yung rebulto ni Mama Mary, isisiksik yung rebulto ni Ellen G. White, no? Ang pinagkaiba, hindi namin niluluhuran si Mama Mary. We respect her dahil siya ang mother ng ating Panginoong Jesucristo, pero never ever ninyo makikita ang mga Seventh-day Adventists na luluhuran at lalagyan ng panyo yung rebulto niyan. Pinagkaiba mga kapatid namin mga Katoliko, no? Sige, Brother Denmar, baka meron ka pang inputs dito bago natin ilatag yung mga talata pa. Actually, gusto ko nga ito mabanggit, no? So, kung clarify nila, Brother Jess,
at Brother Ken at mga kaibigan itong kanilang doktrina. Kasi maliwanag dito sa decree ng Papa, no? Babasahin lang natin ulit. Ang sabi dito, Roman Catholics, mediatrix of all grace is a Marian title that the Roman Catholics gave to the Blessed Virgin Mary as the Mother of God. So dito, nadidismantle tuloy yung pagiging Mother of God ni Mary. Sana naman, no? Ito sana naman. Pati yung Mother of God, i-clarify nyo rin. No? Kasi, interconnected ba? Parang magkapusod. Interconnected nakalagay dito sa kanilang dokumento. Sana linawin na nila din. No? Kasi yan yung pinaglalaban ni Jared Almasora na si Maria, ina ng Diyos. Pagkatanungin ni Paul Alima kasi. Diyan siya natalo ni Paul Alima, di ba? Parang hindi niya kayang i-rec. Pero sayang. Ganda ng arguments niya Di ba? Go ahead, Bro. Yun nga. So, dito, ito. Mapapansin ninyo, itong aking, ayon sa aking pag-aaral, no? Dito, sa sinasabi ng prayer nila, tignan nyo po ito, ha? Babasahin ko po. Ang prayer nila ay ito. Pieta prayer, ito ayan, page 66, with imprimatur by Cardinal Doherty. Hindi Duterte, Doherty, Archbishop of Philadelphia. Ito yung kanilang panalangin, no? Sabi ka ako dito, O Lord Jesus Christ, our mediator with the Father, who has been pleased to appoint the blessed, the most blessed Virgin, thy mother, to be our mother also and our mediatrix with thee. Mercifully grant that whosoever comes to thee seeking thy favors may rejoice to receive all them through her. Amen. Sa Biblia po, mga kapatid, wala pong ganitong doktrina na ang lahat ng biyaya pagka nag-seek o ikaw ay lumapit sa Diyos, dadaan ka kay Maria, sabi dito, no? To receive all this through her. Wala man lang in Jesus' name, amen. Walang ganun Sabi dito, through her. Ibig sabihin, gayon yung lubhang pagtataas nila kay Maria na lahat ng biyaya, lahat ng blessings, kailangan manggaling at si Maria ang mamagitan sa tao. Para bagang lumalabas, hindi sapat ang ating Panginoong Kristo na siyang author ng biyaya. No? Na kailangan meron pa siyang kasama co-redemptrix, kasama sa Tagalog, kasama. No? Kaya dito sa Biblia, mga kapatid, maliwanag na tinuturo sa Juan 14:6 sa Panginoong Kristo, ako ang daan, ako ang buhay at katotohanan. No? Na liban sa Kanya, walang makakarating sa Ama. No? Isa lang ang tagapamagitan sa Diyos, isa lang ang tagapamagitan sa tao at sa Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo na siyang matuwid. No? First John chapter 2 verse 1 and 1 Timothy chapter 2 verse 5. No? So dito, lumilitaw yung prayer nilang ito na nakasulat sa Pieta Prayer booklet, page 66. Ito po ay isang maling pananampalataya dahil yung ganitong paniniwala na kay Maria manggagaling lahat ng biyaya. Tandaan po natin, ang sabi ng talata Efeso 2:8, no, na tayo'y iniligtas niya. Sino yung nagligtas sa atin doon? For you sabi doon, we are saved by grace through faith. And it is the gift of God, not of your works. It is gift of God, not of Mary. Maliwanag ho dun sa talata ngayon
na walang kinalaman o iniluwan lang ni Maria ang ating Panginoong Jesus, no? Yun lang ang kanya naging bahagi, wala nang iba, no? So dito, no, yung role ni Maria, mga kapatid, ay hindi ito gayong kalakihan katulad nung kanilang pagtataas kay Maria, no? Kasi yung role ni Mary, no, ay kayang magkatawang tao ng Diyos kahit walang Maria. Tandaan niyo po yan. Kayang magkatawang tao ng Diyos kahit walang Maria. Yun nga lang, dumaan siya. Ang sabi doon sa talata, Pilipos 2:7, nakitulad sa tao. Alangan, ipapanganak ng tao kasi nakitulad sa tao. Pero kung siya'y tunay na Diyos, dahil siya'y tunay na Diyos, kaya niyang magkatawang tao kahit walang Maria. Kaya mali pong pangangatwiran na ang lahat ng biyaya o kahit yung may-ari ng biyaya na si Jesus, dumaan kay Maria. Therefore, si Maria ay mediatrix of all grace na, mga kapatid. Hindi po ganun ang paniniwala ng Biblia. No? So yun, balik tayo kay Kuya Jess. Amen, amen. Ito, bro, nag-ano ko dito, sayang hindi ko nalagay sa slide dito, na meron din palang pahayag dito si John Paul II. No? Sabi niya dito, Mary was spiritually united with her son in his redemptive suffering. No, parang makikita natin nga dito, Brother Denmar, na meron talagang aral o katuruan. I can't say na doktrina, no? Parang ito'y traditional teaching lang na ginagawa ng Katoliko, no? Para itaas talaga si Mama Mary na bilang co-mediatrix o co-redemptrix ng ating Panginoong Diyos. Pero sige, balikan natin yung post mo nga ulit, Brother Denmar, yung ating PowerPoint. Kasi gusto ko na i-conclude to sa ganitong usapin, no, sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, no? Sabi, nabanggit na nga po natin kanina, na there is only one God and one mediator who can reconcile God and humanity. Walang iba, hindi si Mama Mary, no? Hindi ang mga santo na ginawa ng ating kaibahay sa pananampalataya sa pamamagitan ng mga Katoliko, no? Kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang. No, wala na pong iba na pwedeng mag-reconcile between God and humanity kundi ang ating Panginoong Diyos. Ano pa? Sabi sa Acts 4 verse 12, sabi diyan, and there is salvation in no one else. In Tagalog, ang kaligtasan ay hindi natin makikita kanino man. For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. No, iisang pangalan lamang, no, ang ibinigay ng ating Panginoong Diyos para maligtas ang sangkatauhan, walang iba kundi sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. So dito pa lang sa dalawang talatang ito, mga kapatid na nanonood sa amin, no, we deliberately debunk, no, the teachings of the Roman Catholic Church when it comes to mediatrix and co-redemptrix ng kanilang paniniwala, no, mga kapatid. Ano pa? Matthew 7 verse 21, not everyone that said unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he not do it the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, and the rest. No? Anong point nito talatang ito, mga kapatid? The problem is, meron tayong tinatawag na they are seeking for truth. No? But the problem sa mga iba nating mga kapatiran, they are seeking truth pero hindi ginagawa kung ano yung truth. No? They are faithfully wrong. That's the right term, no? Sila ay naniniwala sa Panginoon pero iba yung kanilang ginagawa para maniwala sa Panginoon. No? Anong point natin dito, mga kapatid? Sabi sa talata na hindi lahat ng tumatawag sa ating Panginoong Diyos ay kikilalanin ng ating Panginoong Diyos. No? Kasi hindi talaga sila tunay na sumasamba doon sa tunay
na Diyos, mga kapatid. Tulad ng mga nangyari doon sa paniniwala nila with Mama Mary, no? Masyado na nilang itinataas si Mama Mary when it compares doon sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga nabuo po yung mga rosaryo no? And di ba, Brother Denmar, no? Even on Revelation 12, no? Yung babae doon sa nakaupo sa buwan, no? Teka lang, si Maria yan eh. Diba? Si Maria daw yan. Oo. So that's the point, Brother Denmar, no? Na kung saan, since eto, nalaman nyo na po ang katotohanan na hindi co-redemptrix, hindi co-mediatrix si Mama Mary, no? Konti na lang. Baka next time i-debunk nyo na yung Sunday keeping, no? Next, no? Para magsama-sama tayo doon sa tamang katuruan ng ating Panginoong Diyos. Brother Denmar, dito na lang muna ako. Yun. So, mga kapatid, ang inyong pong malita lingkod din ay magbibigay ng kanyang huling pananalita. Ito, mga kapatid, no, ang sa atin, ito po yung maliwanag naman ay tinuturo ng Biblia na ang Panginoon sa Kristo lamang ang makapagliligtas sa tao, no? Tunay po yun na sabi sa Juan 15:5, kung wala ako, wala kayong magagawa, no? Pero meron akong babasahin na napakagandang pangako ng ating Panginoon. Lalo na sa panahon ngayon ng kalamidad. Mga kapatid, napakagandang pangako ito ng ating Panginoon. Actually, nasa Facebook ko ito. Hindi ko alam kung nabasa na ninyo. Itong Psalms 91 verse 15. Ang sabi dito, He will call on me and I will answer him. I will be with him in the time of trouble. I will deliver you. I will deliver him and honor him. So kapag tayo tumawag sa Panginoon, sabi niya tayo kanyang sasagutin. At tayo kanyang sasamahan sa panahon ng kabagabagan, ng pagsubok, ng bagyo, no? At sabi diyan, no? Tayo'y kanyang ililigtas. I will deliver. Sabi, I will deliver him and I will honor him, no? Tayo'y pararangalan ng ating Panginoon. No, kaya sa panahon ngayon, mga kapatid, na tayo ay nasa panahon ng bagyo, no? Gaya nung talambuhay ng ating kapatid na Brother Ken, no? Yung kanyang sinasabi na kanyang piitan, yung kanyang kulungan, no? Yung kanyang alipin doon sa maling paniniwala, no, na siya'y pinalaya ng ating Panginoong Kristo. Tunay nga na kumilos ang Panginoong Kristo sa kanya bilang kanyang tagapagligtas at nakilala niya, no? Nakilala niya, mga kapatid, yung sinasabi ng talata. No, ito napakagandang talata ito. Hindi ito kailanman itinuturo ng mga iglesia. Ang sabi dito, Tito 2:13, na hintayin niya mapalad na pag-asa at pagpapakita ng kalwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Maliwanag, mga kapatid, no? Hindi lamang tagapagligtas ang ating Panginoon, kundi siya rin ay tunay na Diyos, mga kapatid, no? Siya ay ating Panginoon, Diyos na walang hanggan, at tagapagligtas, mga kapatid, no? Kaya dito, bibigyan natin ng pagkakataon ang ating kapatid na Ken, no? Kasi alam naman natin, tayo nananawagan doon sa mga kapatiran, mga kaibigan natin na ngayon ay sinasalanta. Kahit tayo, no? Sinasalanta tayo ng bagyo, manalangin lang tayo, at tayo'y umasa at magtiwala sa magagawa ng Panginoon. Sabi niya nga doon sa Mark chapter 4, no? Wala ba kayong pananampalataya? Di ba, Jesus calmed the storm. How about tonight? We ask the Lord with His promise, Lord,
We have faith in you. We have faith in you. And we claim your promise, Lord, that you will deliver us. No? We claim it. Sabihin natin sa Panginoon. No? Ipag-pray natin at i-ask natin, Lord, di ba tapat ka sa iyong pangako? Magpakita ka sa amin ngayon ng iyong dakilang kapangyarihan. Dahil kinikilala ka namin itong mga panahong ito, pagsubok ito sa ating buhay upang ipakilala sa atin ng Panginoong Diyos ng kanyang sarili na walang magagawa, hindi kaya ng tao pigilan ang kalikasan. Siya lang ang makapagpapabago ng nangyayari ngayon, mga kapatid. Kaya ito yung way ng Panginoon. Inalaw niya mangyari lahat ng ito. Hindi dahil gusto niya tayong maghirap dito sa bagyong ito, kundi gusto niyang kilalanin natin siya bilang makapangyarihan sa lahat at sa ating buhay, no? So yun, ibibigay na natin kay Brother Ken yung pagkakataon sa kanyang kung siya'y mananawagan, kung siya'y magpapasalamat doon sa kanyang huling pananalita bago magtapos ang ating programang ito. Brother Ken? Amen, brother, sa napakagandang mensahe ng topic natin ngayon, ano? Salamat sa Panginoon dahil nagkaroon tayo ng ganitong usapin na kung saan makikita mo talaga ang katotohanan. Alam mo, mga kapatid, sa pasimula nyo, mga kapatid, na narinig ko, para bang isa ito sa napakalaking hakbang ng pagbabago, na parang pagbabago, no? Bilang sa ating mga Seventh-day Adventists, parang ito ay isang pinakamalaking hakbang na kung saan makikita natin na walang ibang makapagliligtas sa tao kundi ang ating Panginoong Hesus lamang, no? Kaya ang salamat sa Panginoon dahil na noon na masasabi kong wala ako sa tamang daan. Ako ay tinuruan niya na lumakad, o ang banal na espiritu ang siyang nagkudyok sa akin na lumakad sa tamang daan. Sabi nga sa Juan 14:6, no? Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Purihin ng Panginoon at maraming salamat po sa inyo, mga brother. Nakamute ka, bro. Ay, amen, amen. Okay, ayan. So, patuloy niyo pong sundan ang straightforward sa susunod na linggo. Doon naman tayo sa doon sa ating, hindi ko alam kung saan ba tayo, kung doon ba tayo. Ako'y nalilito na rin, no? Doon sa ating page sa AYDM o kaya doon sa Search the Scriptures ni Brother Jason. No? Ayan. So, nasan man yung ating mga kasama, si Brother Feb, si Brother Moses, si Brother Jesse, si Brother Jason, no? At yung iba pa nating mga kasama dito sa AFD at straightforward, no? Kung nasan man kayo, naway sana kayo parating ligtas. No? Kaya Jess, tayo nagpapasalamat sa mga nanonood at alam kong yun na yung huli mo kayo, hindi na kita tinanong, no? Pero baka meron pa. Baka meron ka pa gusto sabihin. Gusto natin pasalamatan si Brother Ken kasi expect ko kanina na tayo ay magbibigay ng ng mga puro tanong bago siya sumagot, pero hindi, no? Talagang binuo niya talaga yung yung buong story niya, and malaking pasasalamat ko, Brother Ken, talagang na-bless ako sa sa testimony mo. Amen, amen. Kahit na short and concise siya kasi hindi mo na binigay yung detalye, walang paninirang nagawa, no? Pero makikita natin yung spirito ni ni Brother Ken ay talagang fully converted and fully heartedly binigay sa ating Panginoon. No, masarap kausap yung mga ganitong uri ng ng Kristiyano at mananampalataya ng ating Panginoong Diyos, no? So, when it comes to sa usapin natin kay kay Mama Mary, no? It's a very good development para sa mga kapatid natin sa Katoliko. Konting basa-basa na lang ng Bible, magiging Adventist na din kayo. Ayun. So, kayo patuloy na sumampalataya sa ating ebanghelyo ng ating Panginoon na si Jesus ay namatay, si Jesus ay muling nabuhay, at si Jesus may muling babalik
sa wakas ng panahon, mga kapatid. Kaya kayo ay maganda na, mga kapatid, tayo ay maganda na dahil palalaan ng palalaan lahat, no? At ang ating Panginoon ay malapit nang dumating. Kaya hilingan natin si Brother Jess, kanina si Brother Pebwin, si Brother Jess naman ang hihinga natin ng panalangin sa ating pagtatapos. Let's pray, mga kapatid. Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat na kami po'y inyong tinipon ngayong gabi po ito upang pag-usapan po namin ang isang mahalagang istorya ng conversion ni Brother Ken. Marami po kami natutunan, Panginoon. Maraming liwanag po ang aming nakita kung paano po ginamit ang kanyang butihing asawa, Panginoon, at maibalik sa inyong tunay na kawan. Maraming salamat po at amin pong nakapili si Brother Ken at 10 ng kanyang pamilya, Panginoon. Patuloy niyo po silang pagpalain, patuloy niyo po silang pasaganahin ang kanilang buhay, bagamat nakararanas ng maraming pagsubok, pero ibigay niyo po, Panginoon, ang buong biyaya niyo po sa pamilya po ni Brother Ken. Kaya hindi po, Panginoon, nadalangin din po namin ang aming mga kasamahan sa programa pong ito na hindi po namin nakapili ngayong gabing ito. Bagamat kami po ay nakararanas ng bagyo, Panginoon, batid po namin na mas malakas pa po kayo sa bagyo, Panginoon. Alam po namin na kayo po ang kaya magpatigil, kaya pong magprotekta sa amin, Panginoon, at aming ipapaubaya ang aming mga sarili sa inyo, Panginoon, upang kami inyong iligtas sa mga kalamidad sa kunal na aming nararanasan sa bansang ito, Panginoon. Gayun din po, amin rin pong dinadalangin ang aming pong bansa, Panginoon, na patuloy na hinahagupit ng mga kalamidad, naway inyo pong ingatan ang mga tao, Panginoon. Batid po namin na para po sa amin, okay lang po na ang aming mga kagamitan ang mawala, pero hindi po namin kagustuhan, Panginoon, na mawala man ang isa sa aming mga pamilya, Panginoon. Iligtas niyo po sila, Panginoon, kung nasan mang dakong lugar po sila. Gayun din po, dinadalangin namin, Panginoon, ang bawat isa sa aming pagtulog, pagising namin sa umaga, Panginoon, ay kayo po sana ang patuloy na mag-ingat sa amin, patuloy niyo pong i-bless ang aming mga gagawing desisyon, Panginoon, na hindi ang aming mga sarili ang aming itataas, kundi ang inyong pangalan lamang, Panginoon. Gamitin nawa ninyo ang programang ito upang amin pong maiangat, upang maitaas, maipakilala sa nakararami, Panginoon, ang katotohanan, kapatid ng lahat, ang katotohanan na nagmumula sa inyo. Maraming salamat sa pagdinig na panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, so maraming salamat ulit at bago tayo magtapos, no, ina-announce lang natin, mga kapatid, ngayon lang actually, mga kapatid, ang bagyo, no, yung mata ng bagyo ay naglandfall na dito sa Aurora, no, sa Central Aurora. At binabaybay niya na ngayon yung mga kabundukan dyan. Nawa, dalangin talaga natin talaga, mga kapatid. Siya'y humina na talaga, no? So, mag-ingat po tayong lahat, mga kapatid, dahil ang tawag ng mga news reporters sa madaling araw na ito ay mga critical hours. Dahil dito na natin mararanasan yung tunay na hagupit. Actually, mga kapatid, nakikita ko dito sa aking isang cellphone yung naging epekto. Ito isinero ng TV5, no, yung epekto nung baha sa Catanduanes. Sabi dito, umabot na halos hanggang bubong. Ayan, oh. So, mag-iingat po tayong lahat, mga kapatid, at patuloy tayong manalangin sa mga susunod na oras. No, kami po sa Straightforward at gayon din sa Shield of Faith, mga kapatid, nakamonitor po kami. No, nakamonitor po kami at ang programang ito, ang ministry na ito, mga kapatid, ay kung sakasakali, mga kapatid, sa awa at tulong ng Panginoon, hahanap tayo ng paraan na pagkatapos ng bagyong ito, ay alam natin na mayroong mga bukas palad at talagang mababait na tumulong sa ating mga kaibigang nasa lanta.
ng at masasalanta ka ng bagyong ito, no? So yun, hindi po kami nangangako, no, pero gagawin namin ang lahat, mga kapatid, na kami din kasama ninyo kami manalangin sa panahong ito ng kalamidad, no? So makita-kita po muli tayo sa susunod na linggo, mga kapatid, at ingat po. God bless ating lahat.